Narinig ang malakas na pagpatak ng ulan sa bubong ng lumang gusali ng subastahan, nagbibigay ng tuloy-tuloy na ritmo sa madilim na loob. Isang grupo ng mga lalaking batak sa trabaho, kita sa kanilang mga mukha ang pagod ng maraming taon, ang nakasandal sa kahoy na bakod habang pinagmamasdan ang huling mga kabayo na inilalabas. Sa gitna ng ring, nakatayo sa basang dayami ay isang kabayong kulay kastanyas. Maputla ang balahibo at pagod ang mga mata. Lumitaw ang kanyang mga tadyang sa ilalim ng manipis na balat at ang gusot niyang harap ay nakalugay ng malambot sa leeg. Parang isang alaalang iniwan ng panahon, isang hayop na kinalimutan na ng mundo. Sa unahan ng gusali, ang auctioneer, isang payat na lalaking may kalat-kalat na bigote na nagngangalang Ettore Morales, ay marahang pinapalo ang martilyo sa podium at halos ayaw pa sanang sabihin, "Sige, susunod, isang kabayong walang rehistro." "Matanda, walang kilalang lahi. Magsimula tayo sa $50. Meron ba?" Tumahimik ang buong lugar. Nandoon ang mga mamimili para sa malalakas at may lahing kabayo, hindi sa isang mukhang bibigay na sa anumang oras. Sa isang tabi, may lalaking suot ang lumang sombrero ang humaplos sa kanyang ubang balbas. May seryosong tingin sa mukha. Siya si Paulo Rivas, isang magsasakang matagal nang nasasaksihan kung paano itinatapon ng mga hayop na tila wala ng halaga. Napabuntong hininga siya, saglit na nag-isip at saka tinaas ang kamay. 50. May ilang mahinang halakhak na kumalat sa paligid. Ayun na naman si Paulo, inuuwi ang mga walang silbing hayop, may bulong ang isa. Pero hindi siya nagpa-apekto. Tumunog muli ang martilyo sa podium. Ibinenta kay Ginong Rivas. Wala namang malinaw na dahilan si Paulo kung bakit siya tumaya. Marahil awa o marahil kutob, pero may kakaiba sa kabayong iyon. Hindi niya alam na sa pag-uwi niya sa kabayong iyon gamit ang kanyang lumang trailer, may lihim din siyang isinasama. Isang lihim na babaligtad sa kanyang mundo. Umaalog ang truck habang tinatahak ang kalsadang may graba. Ang ilaw nito ay sumasagasa sa makapal na hamog ng gabi. Sa loob ng trailer, maririnig ang galaw ng mga paa sa kalawangin na sahig. Isang tuloy-tuloy at kalmadong tunog. Hawak ni Paulo ang manibela ng isang kamay. Ang isa naman ay nakapatong sa lumang upuang balat. Mabigat sa dibdib ang desisyong ginawa. Wala siyang dahilan para bumili pa ng isa pang kabayo, lalo na't ganito kalubha ang kondisyon. Hirap na ang kanyang sakahan, giba na ang mga kamalig, sira ang mga bakod, at kapos na sa pera. Pero nang tumingin siya sa mga mata ng kabayo, hindi lang ito pagod o abuso ang nakita niya. May mas malalim, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa sakahan, humina na ang ulan at naging ambon na lamang. Kumalabog ang gate ng buksan niya ito at ang putik ay dumikit sa kanyang mga bota. Ipinark niya ang trailer, pinatay ang makina at bumaba, humihinga ng malalim ang halumigmig ng lupa. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng kuwago at kaluskos ng dahon sa hangin. Binuksan ni Paulo ang trailer at umatras ng bahagya. Hindi gumalaw agad ang kabayo. Tahimik itong nakatayo, kumikibot ang mga tainga at mabagal ang paghinga. Pagkatapos dahan-dahang bumaba ng rampa, pinanood siya ni Paulo habang saglit itong tumigil, tinaas ang ulo ng kaunti, waring sinusuri ang bagong kapaligiran. Ang mahinang ilaw mula sa kamalig ay nagbigay ng ginintuang liwanag sa paligid at doon nakita ni Paulo ang buong kalagayan ng kabayo. Sa malapitan, napansin niya ang mga lumang pilat sa mga binti at ang maputing guhit sa noo. Halata ang mga tadyang pero may kakaibang tatag at lakas sa kilos nito. Bawat hakbang ay may bigat at intensyon. Napabuntong hininga si Paulo. "Sige, ayusin natin ang lagay mo," bulong niya, sabay tapik sa leeg ng kabayo. Bahagyang nagulat ang kabayo, hindi dahil sa takot, kundi sa reaksyong nagpahinto kay Paulo. Parang may hinihintay siya. Inakay niya ito papasok sa kamalig at sa isang bakanteng kulungan.
Amoy dayami at basang lupa sa loob. Pinuno niya ng malinis na tubig ang isang timba at pinanood ang kabayo habang ito'y dahan-dahang uminom. Hindi ito uhaw na uhaw gaya ng ibang hayop na pinabayaan. Kalmado ito, mahinahon. Nakapamewang si Paulo at tinitigan ito. Anong nangyari sa iyo, kaibigan? Mahina niyang tanong. Pumikit sandali ang kabayo, ang mga matang hindi mabasa. Tapos may napansin si Paulo na kakaiba. Sa ilalim ng tuyong putik sa tagiliran ng kabayo, may lumilitaw na marka. Halos hindi makita sa mahinang ilaw, pero malinaw ang hugis. Isang paso, kupas at luma, pero nandoon. Nanikip ang dibdib ni Paulo, ang simbolo. Kilala niya iyon. Lumapit siya, dahan-dahang pinunasan ng magaspang na daliri ang natirang putik. Napahinto ang kanyang paghinga. Pamilyar ang hugis. Bigla parang baha ang bumalik ng mga alaala. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, may sumilip na takot. Hindi siya makatingin sa iba. Isang bilog na may palasong tumatagos dito. Umatras si Paulo ng dahan-dahan, bumibilis ang tibok ng puso. Ang markang iyon, kilalang kilala niya. Galing yon sa Salazar Stables, isa sa pinakamahalaga at prestihiyosong rancho ng kabayong panlaban sa buong bansa. Kilala sila sa pag-aanak ng mga kampiyon, mga kabayong mas mahal pa kaysa sa buong sakahan ni Paulo. Paanong ang isang kabayong mula sa ganitong lugar ay napunta sa ganitong kondisyon, payat, pinabayaan at ibinenta lang sa subastahan sa halagang $50? Nanlamig siya sa pag-iisip. Hindi ito basta kabayong itinapon. May kwento ang kabayong ito, isang kwentong sinadyang burahin ng kung sino man. Napalunok ng malalim si Paulo, kailangan niyang maintindihan kung ano ang kinakaharap niya. Pumunta siya sa kwartong imbakan kung saan naroon ang isang lumang filing cabinet na bakal, nakasiksik sa pagitan ng mga alikabuking shadow at kalawangin na gamit. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang isang drawer na puno ng lumang papeles at lumanang mga brochure mula sa mga subasta. Sa paglipas ng mga taon, nangolekta siya ng tala tungkol sa mga lahi, marka at mga rancho mula sa iba't ibang bentahan. Isa iyong nakaugaliang gawain nung panahong umaasa pa siyang makikilala siya sa mundo ng karerahan. Mabilis niyang pinadaanan ang mga marurupok na pahina, hinahanap ang kahit anong pamilyar, hanggang sa tumigil siya. Isang litrato ang tumawag ng pansin niya. Iyon ang parehong kabayo, mas bata pa, makintab ang balahibo, matipuno ang katawan at nakatindig ng may dignidad. Makikita sa mga mata nito ang sigla. Sa ilalim ng larawan, nakaimprenta sa eleganteng titik ang pangalan. Trueno, anak ni Iron Legacy, pag-aari ng Salazar Stables. Napalakas ang hinga ni Paulo. Narinig na niya ang pangalang yun noon pa. Lahat ay nakarinig na. Hindi basta-basta si Trueno. Isa siyang dating bituin. Isa sa mga pinakatinutukan sa mundo ng karera. Tinawag siyang kabayong may puso dahil palagi siyang humahabol mula sa likod at nananalo kahit walang may inaasahan. Pero isang araw, bigla siyang nawala. Walang malinaw na paliwanag. May mga bulong-bulungan. Ang sabi ng iba'y nasaktan. Ang ilan naman ay may tinatagong iskandalo. Pero walang tiyak na lumabas. Hanggang ngayon, tumingin si Paulo mula sa litrato pabalik sa pagod na kabayong nakatayo sa kulungan. Parang imposibleng siya nga iyon. Paano nauwi sa ganitong kalagayan ng isang dating alamat? At sino ang gumawa ng lahat para itapon siya? Tahimik si Trueno, pinagmamasdan siya gamit ang mahinahon at matatalinong mata. May malamig na pakiramdam na gumapang sa likod ni Paulo. May isang tao o grupo na gustong mawala ang kabayong ito. At ngayon, nang hindi inaasahan, naging bahagi na si Paulo ng isang bagay na mas malaki pa sa kanyang naiisip. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa mesa sa kusina, ang lumang lampara ay nagbibigay ng mahinang ilaw at gumuguhit ng anino sa buong silid. Nasa harap niya ang bukas na katalogo ng karera, nakatitig sa kanya ang larawan ni Trueno, wari humihingi ng kasagutan. Umiikot sa isip niya ang mga tanong.
Paano nangyari na ang kabayong dating milyones ang halaga ay naging halos patay gutom at nakalimutan? At mas nakababahala, sino ang pumayag sa ganito? Sa labas, humuhuni ang hangin sa mga puno at umuugong ang kamalig. Ligtas at nagpapahinga si Trueno, pero nananatiling mabigat ang dibdib ni Paulo. Lumingon siya sa dingding at kinuha ang lumang rotary phone. Sandaling nag-alinlangan bago pindutin ang mga numero. Iisa lang ang taong maaaring may alam. Huminga siya ng malalim, saka tumawag. Pagkatapos ng 3 ring, isang pamilyar na tinig ang sumagot. "Buhay ka pa pala, Rivas?" Bahagyang natawa si Paulo. "Masarap ding marinig ang boses mo, Lorenzo!" Si Lorenzo Herrera ay dating isa sa pinakamagagaling na tagapagsanay bago siya bumagsak dahil sa matinding alitan sa Salazar Stables. Sabay silang nagsimula ni Paulo. Pero habang nanatili si Paulo sa tahimik na buhay sa bukid, si Lorenzo ay sumikat sa industriya ng karera. Hanggang sa siya ay bumagsak. "Sabihin mong hindi ito isa lang sa mga istorya mo sa gabi," ani Lorenzo, matigas ang tono. Yumuko si Paulo, mas hinigpitan ng hawak sa telepono. "Bumili ako ng kabayo kanina, matanda na, mukhang laspag, pero may nakita akong marka na pamilyar." Tumahimik ang kabilang linya. "Anong marka?" Nag-alinlangan si Paulo. "Salazar Stables." Isang mabilis na hinga ang narinig sa kabila. "Sigurado ka?" "Sigurado ako at palagay ko si Trueno siya." Katahimikan. Akala ni Paulo ay binaba na ni Lorenzo ang tawag. Pero maya-maya, "Nasaan ka?" "Sa bahay, sa bukid, pero Lorenzo, pupunta ako riyan." Naputol ang linya. Maingat na ibinaba ni Paulo ang telepono. Anuman ang nangyayari, malinaw na may alam si Lorenzo. At sa naging reaksyon nito, wala nang duda. Hindi ito basta kwento lang. Kinabukasan ng umaga, habang nagsisimula ng tumama ang liwanag ng araw sa mga bukid, isang itim na pickup na may kalumaan ang bumagtas sa maalikabok na daan ni Paulo. Bumaba si Lorenzo, matangkad, seryoso at halatang may mabigat sa loob sa bawat kilos niya. Ang dating makapal at maitim na buhok ni Lorenzo ay ngayoy may mga guhit ng uban at ang kanyang mukha ay puno ng linya ng pagod at hirap ng buhay. Maingat niyang sinuri ang paligid bago dumiretso sa kamalig. Sa loob ng kulungan, tahimik na nakatayo si Trueno, ang mga taingay nakatuon pasulong habang papalapit si Lorenzo. Matagal siyang hindi nagsalita. Tinitigan lang niya ang kabayo. Pagkatapos, halos pabulong, sinabi niya, "Diyos ko, siya nga talaga." Nakatawang nakapamayawang si Paulo. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Lorenzo, paanong nauwi sa pagkakaitapon ang kabayong ganito?" Napabuntong hininga si Lorenzo at hinagod ang mukha gamit ang parehong kamay. Dahil Paulo, hindi lang siya iniwan. May nagsigurong tuluyang mawawala siya. May malamig na pakiramdam na gumapang sa batok ni Paulo. At kung malaman nilang buhay pa siya, sabi niya ng dahan-dahan, tatapusin nila ang sinimulan nila. Muling nabalot ng katahimikan ang kamalig maliban sa mahinang tunog ng paghakbang ni Trueno. Pinagmasdan ni Paulo ang mukha ni Lorenzo, naghahanap ng kasagutan. Kita sa mukha ng matandang lalaki ang pagkabagabag, isang bagay na bihira niyang masaksihan. Tama na ang paikot-ikot, mahinahon pero mariing sabi ni Paulo. Sino ang gustong burahin ang kabayong tulad nito at bakit? Hinagod ni Lorenzo ang kanyang buhok at saka tumingin kay Paulo. Hindi basta karirahan ng Salazar Stables. May pera sila, koneksyon at mahabang kasaysayan ng pagtatakip sa mga bagay na makasisira sa imahe nila. Kumunot ang noo ni Paulo. At si Trueno? Muling tumingin si Lorenzo sa kabayo, bantay ang ekspresyon. 5 taon na ang nakalipas, siya ang lahat sa kanila. Mabilis, malakas, at may pusong hindi ko pa nakita sa alinmang kabayong nasanay ko. Pero bago pa ang Belmont Stakes, bigla siyang nawala. Umiling si Paulo. Nawala? Gusto mong paniwalaan kong nawala lang sila ng kabayong milyones ang halaga?
Hindi, sagot ni Lorenzo ng matigas. Hindi nila siya nawala, inilibing nila siya, hindi literal, pero pinatagal na lang ang katahimikan. Nanikip ang dibdib ni Paulo. May mga chismis, patuloy ni Lorenzo. May nagsabi na nasaktan siya, may ilan na nagsabi nagpositibo sa kung anong bawal na makakasira sa malinis nilang pangalan. Pero hindi ako naniwala kahit kailan. Sumandal si Paulo sa pinto ng kulungan, nakapamewang. Kung ganon, ano ang pinaniniwalaan mo? Sumilip si Lorenzo sa bukana ng kamalig, wari itinitiyak kung may nakikinig. Palagay ko, may nakita siyang hindi dapat. Napailing si Paulo. Lorenzo naman, kabayo siya. Anong posibleng masaksihan niya? Nanginig ang panga ni Lorenzo. Hindi ko alam, pero alam kong hindi basta itinatapon ng Salazar ang kabayong tulad ni Trueno, maliban na lang kung may bagay silang ayaw mapag-usapan ng iba. Tumingin si Paulo kay Trueno, tahimik at nakatayo sa kulungan. May kung anong kakaiba sa tindig nito. Matatag, mapanuri, parang may alam siya na hindi basta nakikita. Anong dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Paulo. Mabigat ang tingin ni Lorenzo. Dalawa lang ang pagpipilian mo, itago siya o hanapin ang katotohanan. Pero Paulo, tumitig siya ng diretsyo. Kapag nalaman ng Salazar na buhay siya, hindi lang kabayo ang hahabulin nila. Ikaw rin, parang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Tahimik lang na namuhay si Paulo, walang gustong gulo. Pero ngayon, parang mismong gulo ang lumapit sa kanya. Pumasok ang malamig na hangin sa pintuan ng kamalig, pinaungol ang mga biga sa itaas. Hindi matanggal ni Paulo sa isip ang babala ni Lorenzo. Ikaw rin, umiikot yon sa isip niya, mabigat at nakakabahala. Hindi niya kailanman hinanap ang panganib, pero ngayon, narito na ito. Sa loob ng kulungan, bahagyang gumalaw si Trueno, kumikibot ang tainga, parang ramdam ang tensyon. Hindi ito basta kabayo, sigurado na si Paulo roon. Maaring ebidensya siya ng isang tinagong kasalanan o paalala ng isang bagay na gustong kalimutan ng mga makapangyarihan. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ligtas ang pananatili niya rito. Dahan-dahang huminga si Lorenzo at naglakad papalapit sa pintuan ng kamalig. Ang mga botay gumugulong sa dayami. Wala kang ideya kung anong pinasok mo, Paulo. Kung ganon, sabihin mo, sagot ni Paulo, matatag ang tinig. Ano ba talaga ang hinaharap ko rito? Huminto si Lorenzo, tumingin muna kay Trueno, saka kay Paulo. Higit pa sa karerahan ang Salazar Stables. May malalim silang bulsa, koneksyon sa politika at reputasyong binabantayan. Mas malala pa sa ganito ang itinago na nila noon. Kung buhay pa si Trueno, ibig sabihin may hindi nila napaghandaan. Nagtama ang kilay ni Paulo. Sa tingin mo ba, plano talaga nilang patayin siya? Nagdilim ang mukha ni Lorenzo. Maaaring oo, maaaring hindi. Pero anuman ang nangyari, sigurado akong hindi iyon gawa ng awa. Mabigat ang hangin sa loob ng kamalig. Sumandal si Paulo sa kulungan, mahigpit ang pagkakakrus ng mga braso. Ang bukid niya, na dati tahimik na kanlungan mula sa mundo, ay ngayoy tila ibang lugar na. Nakalantad, nanganganib, isang biglaang ingay sa labas ang nagpatahimik sa dalawa. Ang langit-ngit ng gulong sa graba, dahan-dahang lumalapit. Bumilis ang tibok ng puso ni Paulo habang lumapit siya sa pinto ng kamalig at sumilip sa dilim. Ang mga headlight ay pumutol sa kadiliman ng gabi. Isang itim na SUV ang dahan-dahang bumabaybay sa daanan, matatag, maingat. Putsa! Bulong ni Lorenzo, alam na nila. Nanginginig ang panga ni Paulo, palagi siyang namuhay ng tahimik, iwas sa gulo. At ngayon, ang gulo ang lumalapit mismo sa kanyang pintuan. Ang mga nasa loob ng sasakyan ay tiyak na hindi basta dumaan para makipagkape. Lumingon siya kay Trueno. Nakatayo ito alerto, pinagmamasdan ang paligid na tila alam ang lahat ng nangyayari. Anong klaseng gulo ang dinala mo sa akin, ha? Bulong ni Paulo. Huminto ang SUV. Umingal ang makina nito, mabigat at mababa ang tunog. Pagkatapos, isang pinto ang bumukas.
Ang malalim na tunog ng makinang naka-idle ay naghatid ng kaba kay Paulo. Pinunasan niya ang mga palad sa maong niya, sinusubukang pigilan ang lumalakas na kaba sa dibdib. Kung sino man ang mga yon, may dahilan ng pagpunta nila. Mababang boses ang sabi ni Lorenzo, "Tahimik ka lang, ako ang bahala." Hindi sigurado si Paulo kung tama iyon, pero tumango siya ng bahagya. Isa pang pinto ang bumukas, 2 lalaki ang lumabas. Halatang hindi taga-bukid, masyadong maayos, masyadong formal. Ang mas matangkad sa kanila ay malapad ang katawan, suot ang mahabang itim na coat at puting kamiseta. Ang isa naman ay payat, matalas ang mga mata at pinasadahan ng tingin ang kamalig na para bang alam na agad ang hinahanap. Lumabas si Paulo sa porch, kaluskos ang bota sa lumang kahoy. "May maitutulong ba ako?" Nagpakita ng magalang ng ngiti ang matangkad na lalaki, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Ikaw ba si Paulo Rivas?" Hindi agad sumagot si Paulo. "Depende, sino ho sila?" Hinugot ng lalaki ang isang leather na pitaka mula sa bulsa at binuksan ito, nagpapakita ng badge. "Ricardo Salazar, ako ang may-ari ng Salazar Stables." Parang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Paulo. Salazar. Ang lalaking nasa harapan niya ay si Ricardo Salazar, ang may-ari ng prestihiyosong rancho na nagpalaki ng mga kampeon. Isang taong may impluensya, yaman at reputasyon na laging nasa likod ng eksena, maliban na lang kung may seryosong dahilan para lumabas. Panatili ni Paulo ang kalmado sa mukha. Hindi ko inaasahang may bisita sa ganitong oras. Nagpakita muli ng pilit ng ngiti si Salazar, ibinalik ang badge sa coat. "Pasensya na kung gabi na, sandali lang ako, may ilang tanong lang sana." Nakapamewang si Paulo. "Tungkol saan?" Tumingin si Salazar sa direksyon ng kamalig. "Narinig kong may kabayong binili ka sa isang subasta kamakailan." Narinig ni Paulo ang bahagyang pagkilos ni Lorenzo sa tabi niya, alerto. "Palagi naman akong bumibili ng kabayo," sagot ni Paulo, kunwaring kaswal. Tumango si Salazar, "Tama, pero yung isa, baka dati ay akin." Ramdam ni Paulo ang malakas na pintig ng pulso sa leeg. Inaasahan niya ito, pero iba pala kapag aktwal ng sinasabi. "Ganon ba?" Hindi umiwas ng tingin si Salazar. "May nawawala kaming kabayo noon, si Trueno. Kastanyas, maganda ang katawan, may pusong pambihira. Bigla na lang nawala, walang paliwanag. Pero may narinig akong balita tungkol sa isang magsasaka raw na bumili ng matandang kabayo na may pamilyar na marka." Hindi ipinakita ni Paulo ang reaksyon, at kung totoo man yon, bahagyang nagbago ang ngiti ni Salazar. "Gusto ko sana siyang bilhin muli, magbabayad ako ng higit sa patas, mas mataas pa sa halagang binili mo." Nabigat ang katahimikan pagkatapos noon. Saka nagsalita si Lorenzo, mahinahon pero halatang puno ng pagdududa. "Medyo kakaiba, di ba? Kabayong milyones ang halaga, bigla na lang nawawala." Hindi halos tumingin si Salazar sa kanya. "Wala akong balak balikan ang nakaraan. Narito ako para kunin ang sa amin." Ramdam ni Paulo ang pagtaas ng tensyon sa dibdib. Lahat ng instinct niya ay nagsasabing hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Para kay Salazar, hindi lang ito tungkol sa nawawalang kabayo. Ito ay tungkol sa isang panganib. At ang mga panganib hindi inililigtas, pinapatay. "Kami na ang nagpapasalamat sa alok mo," sagot ni Paulo, pantay ang boses. "Pero hindi ko balak siyang ibenta." Nagsalita na rin sa wakas ang payat na lalaking kasama ni Salazar. Malamig ang tono, matalim. "Magiging malaking pagkakamali yan. Nanatiling mabigat at tikom ang hangin, puno ng banta na hindi kailangan pang bigkasin." Maingat na huminga si Salazar sa ilong. Inayos ang manggas ng mamahalin niyang coat. "Pag-isipan mo, Ginoong Rivas," aniya ng kalmado. "Pero hayaan mong bigyan kita ng payo.
May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa SUV. Naiwan pa sandali ang payat na lalaki, tinitigan si Paulo ng matalim, parang tahimik na pagbabanta bago sumunod sa amo niya. Magsarado ang mga pinto ng sasakyan ng may bigat at determinasyon. Umandar ang makina, mahinang ugong lang ang iniwan. At gaya ng pagdating nila, bigla na lang silang nawala. Iniwan ang katahimikan sa likod. Napabuntong hininga si Paulo, ngayon lang napansin na kanina pa siya hindi humihinga ng maayos. Mahinang bulong ni Lorenzo, hindi yun alok, babala yun. Lumingon si Paulo pabalik sa kamalig, mahigpit ang panga at matatag ang loob. Kung ganon sila ang nagkamali, sabi niya, dahil kung gusto talaga ni Salazar na ilibing ang kwento, di sisimulan ko ng hukayin. Matagal nang nawala ang tunog ng SUV, nilamon na ng gabi, pero ang mga salitang binitiwan ni Salazar ay nanatiling nakasabit sa malamig na hangin. Parang usok, nakatayo si Paulo sa porch, nakatitig sa bakanting daanan, mabilis ang pag-ikot ng isipan. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi pa tapos si Salazar. Sa tabi niya dahan-dahang bumuntong hininga si Lorenzo. Alam mo kung anong ibig sabihin nito, di ba? Tumango si Paulo, matigas ang ekspresyon. Hindi nila gustong bumalik si Trueno. Gusto nilang mawala siya. Mabilis na tumingin si Lorenzo sa kanya. At siguro hindi mo balak siyang ibigay? Hindi nag-atubili si Paulo, ni sa panaginip hindi. Tumalikod siya at tumungo sa kamalig. Sa loob, makapalang amoy ng dayami at alikabok. Mainit pero banayad ang liwanag ng ilaw sa mga kahoy na poste. Kalma si Trueno sa kanyang kulungan, kumikibot ang mga tainga, ang mga matay sumusunod sa bawat galaw ni Paulo. Kanina pa pala siya pinagmamasdan ng kabayo. Tahimik, hindi gumagalaw, pero gising na gising ang isip. Ipinatong ni Paulo ang palad sa leeg ni Trueno, ramdam ang init ng katawan nito. May kwento ka, no? Bulong niya. Dahan-dahang huminga si Trueno at lumutang ang mainit na hininga sa malamig na hangin. Sumandal si Lorenzo sa pinto ng kulungan, nakapamewang. Kung seryoso tayo sa laban na ito, kailangan nating alamin kung ano talaga ang itinatago ni Salazar. Tumango si Paulo. Alam ko kung saan magsisimula. Kinabukasan ng umaga, magkatabi sina Paulo at Lorenzo sa mesa ng kusina, habang ang liwanag ng umaga ay banayad na bumalot sa bahay. Sa gitna nila, may lumang laptop na kupas, umiilaw habang patuloy silang naghahanap sa mga balita. Pinipilit pagsamasamahin ng mga piraso ng nakaraan. Paulit-ulit ang kwento sa mga artikulo, si Trueno, ang mahal na kampeon, biglang nawala ng walang babala. Tinawag itong trahedya, misteryo. Walang opisyal na pahayag mula sa Salazar Stables, walang nabanggit na pinsala at walang investigasyon, puro katahimikan. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Nilinis nila lahat, tinanggal ang bawat bakas. Hinimas ni Paulo ang kanyang noo. Kailangan may naiwan silang hindi napansin. At sa pinakalimlim na sulok ng internet, may nakita siya, isang blog post mula sa isang halos hindi kilalang site. Clinic niya ang link. Mabagal itong nag-load, puno ng ads at luma ng code. Ang pamagat, ang gabi nang nawala si Trueno, ano talaga ang nangyari? Nagkatinginan sina Paulo at Lorenzo. Nagsimulang basahin ni Paulo ng malakas. 3 taon akong nagtrabaho sa Salazar Stables. May mga bagay akong nasaksihan na siguro hindi ko dapat nakita. Noong gabing bago mawala si Trueno, may nangyaring hindi maganda sa loob ng kamalig. Malubha. Patuloy sa pagbasa si Paulo. Ikinuwento ng blogger ang matinding pagtatalo sa pagitan ni Ricardo Salazar at isa pang lalaki, hindi tukoy kung sino. Narinig daw niya ang ilang bahagi ng alitan, may binabanggit na kasunduang hindi natuloy at mga kahihinat ng kailangang bayaran. Pero ang pinakanakapangingilabot ay nasa dulo. Hindi lang nawala si Trueno, plano talaga siyang mawala at naniniwala akong may namatay nung gabing yon.
Nanlamig ang buong silid. Umupo si Lorenzo napapailing. Put dash! Bumaon ang mga daliri ni Paulo sa gilid ng mesa. Hindi lang ito tungkol sa kabayo. Tumango si Lorenzo, madilim ang muka. Hindi nga, mas malaki pa to. At kung hanggang saan ang kayang gawin ni Salazar para manatiling nakabaon ang sikreto. Dumapo ang tingin ni Paulo sa direksyon ng kamalig, kung saan tahimik na nakatayo si Trueno, walang kamalay-malay sa unos na bumabalot sa paligid niya. Kung ganon, mas malalim ang kinasasangkutan natin kaysa sa inakala natin. Ang bahay pahingahan na dati nagbibigay ng ginhawa ay tila ngayon naging kulungan. Masikip, nakakabigat, mabigat ang hangin, punong-puno ng tensyon. Nakatingin si Paulo sa kumikislap na screen. Hindi lang nawala si Trueno, pinlano talaga ang pagkawala niya. At naniniwala akong may namatay noong gabing yon. Dahan-dahang tinapik ni Lorenzo ang mesa, umiling. Hindi lang ito pagtatakip sa nawawalang kabayo. Tinakpan niya ang isang krimen, ani Paulo, sa pagitan ng mahigpit na ngipin. At kung may namatay, ibig sabihin may ebidensyang nakatago. Tumingin siya kay Lorenzo. Kailangan lang natin itong mahanap bago nila tayo mahanap. Bago pa makasagot si Lorenzo, isang katok ang umaling-aw-ngaw mula sa pintuan. Hindi malakas o desperado, kalmado. Sadyang may intensyon, tumigil ang lahat ng galaw. Kinuha ni Lorenzo ang ripling na kasandal sa dingding. Dahan-dahang lumapit si Paulo sa bintana at sumilip sa pagitan ng kurtina. Isang dalagang babae ang nakatayo sa porch, basa ng hamog ang kanyang jacket at ang mga kamay niya ay aligagang nakapulupot sa sarili. Halatang kinakabahan siya, pero nang tumama ang mga mata niya sa kay Paulo, itinaas niya ang baba, matatag, kahit takot. Nag-alinlangan si Paulo pero binuksan ang pinto. Sino ka? Lunok muna siya bago sumagot. Chiara Delgado. Parang kuryenteng dumaan kay Paulo ang pangalan. Biglang tumigas ang tindig ni Lorenzo. Kalmado pero madali ang tono ni Chiara. Alam ko ang tungkol kay Trueno at alam ko kung bakit gusto siyang ipatanggal ni Salazar. Nagkatinginan sina Paulo at Lorenzo, kapwa may pagdududa bago siya pinapasok ni Paulo. Mas mabuti sigurong pumasok ka. Umupo si Chiara sa kusina, mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape na parang iyon na lang ang koneksyon niya sa mundo. Si Raul Delgado ang ama ko, panimula niya. Bumaba ang tinig niya. Matagal siyang nagtrabaho sa Salazar Stables, pero 5 taon na ang nakaraan, may nagbago. May nalaman siya na hindi niya dapat nalaman. At isang gabi, hindi na siya umuwi. Nagdilim ang muka ni Lorenzo. Iyon din ang gabi nang mawala si Trueno. Dahan-dahang tumango si Chiara, malungkot ang mga mata. Ang sabi nila, aksidente raw. Lasing daw si Papa at nahulog mula sa itaas ng kamalig, pero hindi umiinom ang tatay ko at hindi siya mahuhulog ng ganon. Nanginginig ang kamay niya nang ilabas ang isang maliit na flash drive mula sa bulsa ng kanyang jacket. Maingat niya itong inilapag sa mesa na parang banal na bagay. Siguro alam niyang may mangyayari na itago niya ito bago siya naabutan. Security footage ito mula sa gabing iyon. Makikita ang pagtatalo sa pagitan ng tatay ko at ni Salazar at ang nangyari pagkatapos. Tinitigan ni Paulo ang flash drive, unti-unting nauunawaan na marahil ito na ang sagot sa lahat ng hinahanap nila. Ebidensya, bulong ni Lorenzo, ito ang makakapagpabagsak kay Salazar. Pero bago pa sila makakilos, narinig nila ito, ang ugong ng gulong sa graba. Agad lumapit si Lorenzo sa bintana at sumilip sa blinds. Nanlaki ang mata niya, nanlamig ang mukha. Itim na SUV, pareho pa rin. Nabigla si Chiara, huminto ang kanyang hininga. Natunton nila ako. Bigla, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong sala. Nabasag ang bintana. Isang putok ng baril, sumabog ang salamin sa paligid. Sa likod, bilis! Sigaw ni Lorenzo. Agad inagaw si Chiara at hinila papunta sa likurang pinto. Hindi na nagatubili si Paulo.
Sa kamalig, sasakay tayo, sigaw niya. Isa pang bala ang dumaan sa tabi nila habang tumatakbo sila palabas. Pero hindi na inintindi ni Paulo ang ingay o panganib. Ang mga kalaban ay hindi na lang basta tinatago ang katotohanan. Handa silang tapusin ito magpakailanman. Paulit-ulit ang putok ng baril habang dumaraan sila sa basang damuhan, talsika ng putik sa bawat hakbang. Isang bala ang tumama sa windshield ng truck, nagkabitak-bitak ito, pero patuloy sa pagtakbo si Paulo. Si Trueno na lang ang tanging pag-asa nila. Binuksan niya ang pinto ng kulungan, nagtama ang mata nila ng kabayo. Nakahanda si Trueno, mulat ang mata at may apoy sa tingin. Wala nang oras para sa harness, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Tumalon si Paulo sa likod ng kabayo, walang saddle. Umakyat si Chiara sa likod niya, nanginginig ang kamay. Sumakay naman agad si Lorenzo sa isa pang kabayo, saktong habang ang mga aninoy dumarating na sa bukana ng kamalig. "Takbo!" sigaw ni Lorenzo. Maingat na kinabig ni Paulo si Trueno gamit ang sakong at agad sumikad ang kabayo pasulong. Taglay ang lakas na taliwas sa kanyang edad. Kumalabog ang mga paa sa basang lupa, pinapailan lang sila sa dilim ng gabi. Sa likuran nila nagsimulang dumulas at kumabig ang mga SUV. Ang mga headlight nito'y gumagalaw ng magulo sa ulan, pero huli na sila. Ipinanganak si Trueno para sa ganito. Sa unahan, lumitaw sa kadiliman ng tulay ng tren, luman at halos mabulok. Iyon lang ang daan palabas. Yumuko si Paulo habang sumugod si Trueno sa unang kahoy. Umungol ang tulay sa bigat nila, bawat hakbang ng kabayo ay parang banta ng pagguho. Mahigpit ang kapit ni Chiara sa kanya at si Paulo ay pigil ang hininga habang dumaraos-dos sila sa umuugong na kahoy. Sumunod agad si Lorenzo sakay ng kanyang kabayo, kasabay ng paghinto ng isa sa mga SUV sa gilid ng tulay. Umuga ang kahoy na istruktura at pagkatapos kalabog, bumigay ang isang bahagi sa likod nila na biyak at bumagsak sa ilog sa ibaba. Wala na ang daan. Naiwan ang mga tauhan ni Salazar sa kabila, walang magawa. Hinila ni Paulo ang renda at pinatigil si Trueno sa dulo ng tulay. Bumibilis at bumabagal ang kanyang paghinga habang pinapahiran niya ng palad ang basang liig ng kabayo. Sumunod si Lorenzo, hingal na hingal din. Nakasapo si Chiara sa likod ni Paulo, nanlalaki ang mga mata. Lumingon sila pabalik, wala nang tulay, puro sirang kahoy at umuugong na tubig na lang ang natira. Ligtas na sila. Sa ngayon, napasinghap si Chiara, nanginginig ang tinig. "Nakalampas tayo." Tumingin si Paulo kay Trueno na nakatayo ng matatag sa ilalim niya, kalmado, buo ang tikas. Dahan-dahang lumitaw ang ngiti sa labi ni Paulo. "Ang galing mo, kaibigan." "Grabe yon, matandang lalaki," bulong ni Paulo habang nakapatong ang kamay sa leeg ni Trueno. Nakatindig ng matikas ang kabayo. Malalim at mahinahon ang paghinga, basa ang katawan sa ulan at pawis, pero nagniningas ang mga mata. Nilampasan niya ang nakaraan, sinuong ang panganib, at inihatid silang lahat sa kaligtasan. Isinantabi siya noon ng mundo, parang basura na walang halaga. Pero ngayon, maaalala nila, hindi lang ang alamat na dati siyang kinikilala, kundi ang katotohanang daladala niya. At si Paulo, sisiguraduhin niyang mangyayari yon.